Breaking news, mga agresibong aksyon ng China, hindi umobra sa media ng Pilipinas. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinasasalamatan umano ang lahat ng media na naglalabas umano ng mga katotohanan pangyayari sa West Philippine Sea. Pang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga kababayan. At siyempre, meron na naman tayong magandang ibabalita sa inyong lahat mga kababayan. At siyempre mga kababayan, itong ibabalita natin ay totoo po ito mga kababayan dahil ito rin po ay kinukunan natin sa mga balita. Hindi po tayo gumagawa-gawa lang ng kwento at tulad ng sinasabi ng iba dyan na talaga sila ay gagawa lang talaga ng kwento para may panira sa atin mahal na Pangulo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa media patuloy ilantad ang mga legal na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. So inihikayat pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga mamahayag o media na ilantad ang mga maling gawain ng China yan sa West Philippine Sea. Yan po ang pasasalamat ng ating mahal na Pangulo sa lahat ng media na nagpapalabas ng mga illegal na ginagawa ng China. Kasi yan ang laban natin sa China mga kababayan, yung media. Kasi siyempre mga kababayan, yung ginagawa ho nila dyan kasi sa ating West Philippine Sea, yung panghaharas nila at pagharang sa ating mga mangingisdang Pilipino, kapag nabidyohan natin yan mga kababayan, ay napakalaking tulong yan. Yan ang magandang ebidensya natin. Yan ay dapat nating suportahan mga kababayan. Yan ang laban na yan ng ating mahal na Pangulo ay para sa atin yan. Dahil atin yung West Philippine Sea, wala pong nagmamayari niyan, kundi tayong mga Pilipino, hindi po ang China. Kung sino man ang nakipagsundo dyan sa West Philippine Sea, yan po ay pagtratraidor nila sa bansa natin. Kaya sa lahat nating mga kababayan, wag ho tayong pumayag na makuhaan na isa sa mga teritoryo natin. Dahil kapag iyan po ay nakuha ng China ang Ayungin Shoal, naku mga kababayan, may paglalagyan ang atin mga teritoryo na kalapit dyan sa Ayungin Shoal. Mahilig po gumawa ng mga artificial na isla ang China dyan sa West Philippine Sea. So gagapangin at gagapangin niya yan. Kaya tama lang ang sinabi natin mahal na Pangulo, na wag hayaan ng China na maggawa ng gawa dyan ng artificial na isla kasi nasasakop yan na ang teritoryo natin. Kaya yan mga kababayan. Ito mga kababayan, umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa media na ipagpatuloy at paglantad sa binansagan yang illegal aggressive action sa West Philippine Sea na nakakapinsala sa sovereign rights ng bansa. So yun mga kababayan, napakalaking tulong talaga ang media. Kaya napakalaking tulong, nagpapasalamat talaga ang ating mahal na Pangulo sa mga nagpapalabas sa mga maling ginagawa ng China. So meron pa rin talaga mga vlogger, minsan mga kababayan, na kinakampihan ng China. So, minsan sinasabi pa nila na sinasabi pa ng mga pro-China na to na mali daw ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na makipaglaban din sa China. Mali rin mga kababayan na ang tinid ng China ang ating teritoryo. Maling-mali talaga. Katulad yan mga kababayan, tinanong po si Vice President Sara Duterte po mga kababayan kung ano pong makukomento sa naging agresibong aksyon ng China dyan sa West Philippine Sea sa pagpaputok ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Alam niyo ba kung anong sagot po ni Vice President Sara Duterte? No comment ang sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Siyem po mga kababayan, Vice President, pangalawang Pangulo, no comment. Papayag ba kayo dyan mga kababayan? Paano pala tayong mga Pilipino dito pag sinakop tayo ng China? Eh di no comment din. Wala na, okay na. Sige, okay lang. Papasukin na lang ang China. Huwag na tayo lumaban. Hayaan mo na ang China. Kasi no comment eh. Diba ganon? Dapat tayo, ipagtanggol niya tayo kasi siya ang Vice President eh. Tulad ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Dapat mga kababayan, ang teritoryo natin dyan ay ipaglaban natin yan, lahat tayong mga Pilipino. Huwag tayong pumayag dyan na agawin yan ng China.
Kasi yan mga kababayan, napakalaking tulong yan sa ekonomiya ng bansa kapag wala tayong kaagaw dyan sa West Philippine Sea. Katulad yan mga kababayan, isda, langis. Napakalaking bagay yan mga kababayan sa ekonomiya ng bansa. Subalit, kung yan ay makuha ng China, ati mga kababayan, at nakakatakot ang ating mga mangingisdang lumapit dyan. Kaya kumukunti ang huli ng ating mga mangingisda. Ngayon lang, lumaki ang huli ng ating mga mangingisda mga kababayan kasi binabantayan po sila ng ating Philippine Coast Guard at ating Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa kanilang pangingisda dyan sa West Philippine Sea. So yan dapat mga kababayan ang suportahan natin, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Dahil yan ay para talaga sa bansa natin. At ayon pa dito sa isang forum media na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines para sa ika-50 anniversary nito, binigyan din ni Marcos ang mahalagang papel ng mga pamamahayag sa pagtuklas umano ng katotohanan sa pinag-aagawang mga daluyan ng tubig, habang binanggit niya ang mga Pilipinas ay nasa receiving end ng mga legal, agresibo at irresponsableng aksyon sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang taon. Napakahalaga umano na ang media ay kabilang sa mga miyembro ng PUCAP ay patuloy na ilantad ang pagkilos na ito na hindi lamang nagbabantay sa kapayapaan at katatagan sa riyon, kundi pati na rin nagpapahina sa kaayusan na nakabatay sa mga patakaran na nagsasagawa umano ng pandaigdigan na pag-unlad at kaunlaran sa nakaraang siglo, sabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan umano ay nagbabala umano ang National Task Force for the West Philippine Sea sa publiko na labanan sa maling impormasyon ay kinakalat umano na di umano'y mga pro-Chinese troll sa social media para mabawasan ang pananalakay ng China. So yun mga kababayan, kasi yun yan, sinabi ko kanina sa inyo mga kababayan, meron talaga mga pro-China na mga vlogger at mga media na nagbabalita ngayon sa China na mali ng Pilipinas. So hindi ko alam dito mga kababayan, tayo na nga ang Pilipinas na nga ang inaargabyado ngayon, kumakampi pa ang ibang media sa China. Ahayaan na lang ba nila na maagaw yan ang ating dyan mga teritoryo na pag-aari dyan sa West Philippine Sea? Hindi ba nila naisip? Di ba nila naisip mga kababayan? Ang ating mga mangingisda ay laging kawawa dyan. Katulad yan mga kababayan noong January, itong 2024, isang mga mangingisdang Pilipino inabol ng China at pinabalik ang mga nakuha nilang shell sa Baho de Masilok. Tama ba yun mga kababayan? Mismo sa ating teritoryo, ipapabalik niya yung nakuhang shell ng mga mangingisdang Pilipino? Bakit? Kanila ba yan? Pag-aari ba ng China yan? Diba hindi? Yan dapat ang anuhin ng mga senador. Sinabi umano ni G. Tarilla, tagapagsalita umano ng Philippine Coast Guard, na nagsasagawa sila ng transparency strategy ng National Task Force for the West Philippine Sea para labanan ng mga peking balita na ipinalalaganap umano online upang maghasik ng kalituhan sa mga Pilipino sa issue sa West Philippine Sea. Kasi mga kababayan, pag ganito kasi mga kababayan, siyempre ikaw na manunod, malilito ka kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, sino ang mali. Siyempre sa kanila mga kababayan, puro reaction lang, wala silang pinapakitang video. Pero tayong mga vlogger talaga na pinapakita natin yung totoo, ay may video mga kababayan. Sa China naman mga kababayan, hindi yun sila naglalabas ng video. Alam mo lang kung ano nilalabas nila mga kababayan. Salita lang, pahayag lang. Yan lang nilalabas ng China, picture. Pipicturean nila yan kapag nabangga sila ng barko ng Pilipinas yan, pipicturean nila yan. Sasabihin nila binangga sila ng barko ng Pilipinas. So isa yung strategy ng China. Katulad yan mga kababayan, habang naghahatid umano ng supply para sa ating mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre, siyempre, nabantayan na yan ng China. Naharang na yan yung mga barko ng Pilipinas na may dala ng mga pagkain at supply para sa BRP Sierra Madre. Ngayon mga kababayan, ang escort na barko yan na Philippine Coast Guard
Haharangin ngayon ng China yan. Minsan mga kababayan, ginagawa ng China dyan. Di ba, barko to ng Pilipinas, nauna na. Dali yan, tatakbuhin ngayon ng barko ng China mga kababayan. Tatakbuhin ngayon yan, uunahan. Pag naunahan na yan mga kababayan, ikakat na yan ngayon. O pag nabangga ng Pilipinas, sasabihin binangga sila ng barko ng Pilipinas. Ganyang katalino ang China. Di ba? Kaya itong mga pro-China na mga media, nako, God bless na lang sa inyo. Sana matauhan na rin kayo. Kapwa nating Pilipino ang pinapahirapan dyan sa West Philippine Sea ng mga Chino na yan. Siyempre mga kababayan, ikaw ano masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong suporta. Hanggang dito na po. Thank you.